takot na mahal mo kasi siya at ayaw mo siya masaktan. Yun po yun, hindi takot, naku baka parusahan ako nito, iba po yun. Amen? As far as the east is from the west, so far has removed our transgression for us. Wala pong, pag when we say east and west, dumiretso ka, papais ka, babalik ka rin sa east. Wala po yung point North Pole at South Pole. Meron po yan. Pagdating po sa East and West, diretso lang yan. Sabi lang po infinity. Amen? Infinity ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating buhay. Verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord, sabi natin, Lord has compassion on those who fear him. Meron po bang nagmamahal sa Panginoon dito? Mas matindi ang pagmamahal ng Panginoon. Tuloy pa ho natin. Psalm 86 naman. Verse 12 and 13 and then 15. O Lord my God, I will give you thanks with my whole heart. I will honor your name continually. For you will extend your mega love, your hago love to me and will deliver my life from the depths of Sheol or hell. But you, O Lord, are a compassionate and merciful God. You are what? Patient. Demonstrate great, loyal love and faithfulness. Ang dami pong verse niyan. Yan lang po yung mga nakuha ko. Dahil habutin mo tayo dito ng hanggang alas 6 sa ating anniversary pag sinabi ko lahat ng verse. Ito pong declaration ni Moses. Si Moses po ito. Numbers 14, verse 18 to 20. The Lord is slow. Amen. Ayan po yung word. Pagdating sa pagkagalit si Lord, hindi kagad nagagalit. He is slow to anger, abounding in love, and forgiving sin and rebellion. Yet He does not leave the guilty unpunished. Totoo naman po yan. Sinasabi natin ngayon, mapagpatawad naman si Lord I-ignore ko na lang siya. Tsaka na lang ako lalapit sa Kanya. Tsaka na lang ako hihingi ng tawad. May panahon po yun. Kasi po pag nagkasala, because He is not just a loving God, He is a just God. Sabihin natin, just God. Yes. Ang just God naman po hindi po pinalalagpas niya yung mga pagkakamali. Yun po ang Diyos natin. Loving God, a merciful God, a great God, but a just God. Meron pong hangganan yun. At kung hangganan na ito, pag dumating ito, there will be a judgment for those who will not or who did not receive His forgiveness. Yung ginawa niya sa cross of Calvary, the Lord Jesus Christ, time will come, all of us will face. At yung mga tinanggap, yung pagpapatawad ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvario, hindi niya po ma-experience ito. Because you are not guilty anymore. Pero yung guilty, yung hindi tinanggap ang tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung ginawa mo na yung kapatid, this punishment will not happen to you. He punishes the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. That's why, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, yung kasalanan na ginawa mo ng ninuno mo, hindi ka na guilty ron. Amen. At yung mga susunod pa sa'yo, hindi na magiging guilty. Bakit? Kasi tinanggap mo na yung kapatawaran. Pero ito nga ang sabi rito, meron pong punishment to the third and fourth generation. Pero kung tinanggap mo si Lord, kung tinanggap mo na, wala po ito sa atin. Kaya hindi na natin nahalukay. Amen. Hindi tayo naghahalukay dito ng kasalanan ng ninununuan natin. Bakit po? Tinatawad ka na ng Panginoon. 19. In accordance with your great love, sabi natin great love. Great love. Forgive the sin of these people. Ano sinabi ni Moses? Lord, ay dakila naman yung pag-ibig mo. Patawarin mo na yung matitigas na ulo nito mga Israel. Alam natin yung story, amen? Matitigas na ulo nila, marereklamo to. Minsan para po tayo, amen, marereklamo, hindi satisfied, pag dumating ang problema, nag-react agad, tulad po tayo ng mga Israelita. Pero ito po sabi, in your great love, Lord, forgive the sin of these people, just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now. Sabi rito, lagi mo sila pinapatawad, Panginoon. Ngayon, patawarin pa rin sila. Bakit? Dakilang pag-ibig. Kaya ang Panginoon po hindi magsasawa magpatawad. Pero sinabi rin dito, itong hangganan na ito. Kailan po mangyayari ito? Sabihin ko na sa inyo. Sa pagbabalik po ng Panginoon, He will not return as Savior. Yung first return ni Lord, yung first coming ni Lord, the first coming of the Lord, dumating siya as
Savior of the world, that none should perish. Sabi niya ganun. Para hindi ma-condemn ang tao, kundi maligtas. Sabi sa John 3:17. Pero ang second return ni Lord, His second coming, He will ride in a white horse and He will judge. He is a judge, King of kings and Lord of lords. At malapit na pag dumating. Pero ikaw, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, He will return as your rewarder. Sabi ni Lord, I'm coming. Behold, Jesus is coming and His reward is with Him. Sabi po ng Revelation. So, pagkita ko natin, the Lord, ito sabi ni Lord, itong napakaganda eh. Itong gusto kong part dito, verse 20. The Lord replied, I have forgiven them as you asked. Takot ko na sila. Ang ganda pong sagot ni Lord. Bakit? Grace and love. Humingi ka ng tawad. Kung nagkamali ka nito mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang taon. Amen? Sabi mo lang sa Lord, Lord, I am sorry. Na si Lord, nasabi niya, I have forgiven them as you asked. Parapahan ko natin. Another declaration of Moses, Deuteronomy 10:17. The Lord your God is a God of gods and Lord of lords. He is the great God, mighty and awesome. Nakita na ho natin ito kanina, di po ba? Mighty and awesome, who shows no partiality and takes no pride. We have an awesome God, amen? Amen. Yung word na awesome nga lang daw, sabi ni Chuck Swindoll, kailangan lang ho nakafocus nga sa Panginoon. Siya lang kasi yung awesome. Amen? Kahanga-hangat ka mga hamanga. Ito po ang sabi sa Nehemiah 1:4-5. Chapter 1, verse 4 and 5. When I heard this, I sat down and wept. Ano yung na-heard niya? Na-heard niya yung katayuan ng kanyang bayan. Si Nehemiah po ito eh. Ano yung nangyayari doon? Yung walls ng Jerusalem, hindi pa ko naayos. May mga nakabalik na doon. Kaya sabi niya, yun ba yung katayuan? Yun ba yung problema? Yun ba yung sitwasyon? Anong ginawa ni Nehemiah? Nung narinig niya, I sat down at napaupo siya at umiyak. Lagi naman natin, pag may narinig tayo hindi magandang na balita, ano nangyayari? Sabi na, diba, napapaupo tayo at susunod, yung damdamin natin, mapapaiyak tayo. Totoo po ba yun? Nakaka-relate po ba kayo? Kahit na alam mo na, Christian ka na. Pero ito, sabi dito, in fact, 4 days I mourned. Sabi ko ni Nehemiah, I fasted. Pero maganda po ito, hindi na siya nagnanawa. Nag-fasting po siya. At sumunod, I prayed to the God of heaven. Amen? Hindi po siya yung hawa na lang na wala naman lagi. Ganyan po ng mga men of God. Pwede mo umiyak. Kapatid ko ikaw, sabi ko, hindi ako umiyak. Christian ako. Yung Christian po pwedeng umiyak. Si Jesus nga po umiyak. Amen? Pwede ko kayo umiyak. Huwag lang kayo manatiling magngawa na. Isang taon, 3 taon ka na nag 3 taon na, kapatid, may problema na yun. Dapat ito, ilang days lang. 4 days I mourned. Pero 4 days I fasted. 4 days I prayed. To whom? To the God of heaven. Then I said, ito sinabi niya, O Lord, ayun na naman yung word, Yahweh, O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands. Hindi ko na tinuloy kasi makita natin dito, hindi po nanatiling lugmok si Nehemiah sa napakinggan niyang balita. Kinausap niya ang Panginoon. Kapatid, pag may problema, lahat naman tayo nagkakaproblema, amen? Huwag po kayong manatili lang na kingkinin yung problema nyo. Ibato nyo kagad sa Panginoon. Amen? Sabihin nyo sa Panginoon, bago niya pa sabihin niya kung kani-kanino, sa Lord na. Huwag hindi si Lord ang last resort. Wala, hindi tayo pinahiram eh. Kay Lord na lang tayo umasa. Narinig niyo lang ba yun? Hindi tayo pinahiram eh. Mali. Nung mapaparinig na ako, tagal-tagal na. Siya sabi ko pa, kay Lord na lang tayo. Si Lord lang siguro talaga. Narinig niyo na mo yan? Lagi natin sinasabi yun, amen? Amen, di ba ba? Ngayon po, si Lord muna. Sabi mo sa katagong, si Lord muna. Hallelujah, si Lord muna ho. Kasi pwede niya, take note, si Nehemiah, alam niyo po si Nehemiah kung ano? Ganun nung hari yan. Cupbearer eh. Laging katabi ng hari yan. Pag nauwawang hari, andun siya. Hindi po water boy. Nagkata po ng takbo. Sa ilang lang ako, ilang araw ako, ilang ligaw. At pag bago iabot yun, siya munang titikin. Ang hari, grapes na. Grapes na grapes. Sige. Sarap. Pagdating sa hari, see,
Kasi baka meron naglagay ng lason. Kaya nakasalalay po yung buhay ni Hari kay Nehemiah. Kaya ganun sila. Pwede sabihin, walang problema yan. Ba't di naman namumuno ngayon dyan? Walang kami yan. Walang problema. Ayos na ayos yan. Pero hindi po yun ang ginawa niya. Lumapit siya sa Panginoon. Amen? Hindi siya napahiya. Kaya nung paglapit niya sa Panginoon, ay okay, sige. Kahit ang sulat, puntahan mo yung mga, ay ang naging madali po lahat. Meron mo, puntahan mo ito ha. Ito yung mga gumagawa ng cedar tree. Kailangan nyo yan. Pero inubayad po lahat ng hari kasi kinausap muna niya yung Diyos para kusapin yung hari. Are you with me, church? Yeah. Kusapin niyo yung great God bago yung great King. Amen. At magiging mahal lang. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. Ito, tingnan natin si Pablo. Paul declaration about si Paul, no? Paul declaration about si St. Paul. About the Lord Jesus Christ, no? When we look forward to the wonderful event when the glory of our great God. Ano po yun? We should, no? Looking forward tayo sa second coming ni Lord. Amen. Sino natatakot dito? Naku, magti-2012 na. Parang ano yun, no? End of the month, end of the world. Marami ko ngayon lumalabas, 12 lang. Amen. Isang taon na lang mo yun, kapatid. Tayo, sa'yo. Nung nangyayari man yun, praise the Lord. Hindi ko na paproblema yung babayaran kong camera, sa computer, sa yung kuryente. Wala naman yung doon. Di ba yung mga ganon? We look forward to that wonderful event when the glory of our great God and Savior. Sino po itong great God and Savior? Jesus Christ. Sino sasabi na hindi binanggit sa Bible na God si Lord Jesus Christ? Ayan o. When the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. Siya ang babalik si Lord Jesus Christ At sa pagbabalik niya yan, ang babalik po, a great God and Savior. Savior natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. This great God that we are waiting is great in His Word. Kasi babalik pa lang po itong great and Savior Jesus Christ natin Pero kasama natin siya in the Holy Spirit. Kaya gumagawa siya nito. Amen? Meron pa ako ilang minuto. God is great. He's not great in His love only. He's great in His works. Sabi natin, works. Ito ang sabi sa Psalm 71:19. Bisa ko po. Your righteousness reaches to the skies. Sino kinakausap niyan? Oh God, you have done great things. Who, oh God, is like you? Wala nang tutulad sa iyo, Panginoon, sabi ho ng psalmist. Wala nang iba. Ikaw pa. Number 1 ka sa akin. Why? Because you have done great things. Ito sabi ni Eliphaz kay Job, sa Job 5:8 and 9. My advice to you is this, go to God. Hindi po advice ko sa inyo ngayon. May problema ba kayo tulad ng matinding problema ni Job? Kunin natin yung advice ni Eliphaz. My advice to you is this, go to God and present your case to Him. Pwede niyo sabihin yung mga problema niyo sa Panginoon. For He does great works too marvelous to understand. He performs what? Miracles without number. Uy, naubos ko na. Hanggang 3 wishes lang ako kay Lord. Hindi po, walang number. Amen? 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang kaya mo lumapit sa Panginoon, lumapit ka. Amen? Kay Bombay, 3 beses ka lang. Amen? Sa mga kamag-anak mo, nakaisa ka na. 2 na lang. Di po ba? Pero kay Lord, kahit kailan. Kahit ilan. Palakpakan natin si Lord. Amen? Ang ganda po, no? Joel, yan po talaga ang ako kung paano mag-share Joel 2:21. Don't be afraid. May mga takot po ba rito? My people, be glad now and rejoice. Why? Because the Lord has done great things. He has done great things. Amen? Amen. Ayan, ito po sabi ni Blessed Mary. Ilan yung si Mama Mary? Ito ang sabi ni Mama Mary. For the mighty one has done great things for me. Si Mama Mary, ang Diyos po gumawa ng magagandang bagay at dakilang bagay sa kanya. At sabi niya, holy is His name. Si Mary po nag-pray. Si Mary po tulad po natin na ginawa ng mabuting bagay. You are just like Mary. Amen. When you come to the Lord, declare it, I have my mighty one. And this mighty one has done great things in my life. This the psalmist again. The psalmist said this again. Psalm 126 verse 3. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Sino naka-experience dito? Pinagaling? Di ba? Sumaya tayo. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin, Lord. Amen. Wala nang tuition. Aalis ko na. Nagpapag na si Lord.
alam ko naman, Lord, sasagutin mo ko eh. Pero nagugulat pa rin tayo kung paano sumasagot ang Panginoon. Amen? Because He did great things. And He will continue to do great things sa buhay natin. Amen? Pwede mo palakpakan natin ulit si Lord. Kaya nga po, if God is great in His love and His work, ito na po yung susunod natin pag-uusapan. What will I do? Kasi napakahalaga nito. Usap-usap tayo dito. Mabuti ang Diyos. Dakilang pag-ibig niya at saka magawa niya sa buhay ko. Tayo may na-experience yung ba yung pag-ibig ng Panginoon? Ay yung gawa ng Panginoon sa buhay natin. Dapat naman po tingnan natin, ano kaya dapat kong gawin? Ito una mong gawin. Kapatid, pray and trust. Amen. Hindi, burahin na natin yung si Lord na lang muna. Si Lord na lang. Wala mong na lang pagdating kay Lord. Si Lord muna. Amen? Pag may problema, kayong mga mag-asawa, kayong mga pamilya, o sa church, diretso ka rin, punta tayo kay Lord. At si Lord ang punghipo ng mga tao. Hihipoy niya yung king, hihipoy niya yung kamag-anak mo, hihipoy niya yung opisina ninyo, hihipoy niya yung kapitbahay mo, hihipoy niya yung mga taong gagamitin niya. At pag tumigil sa kanan, remember? Manggagaling sa kaliwa. Pag tumingin sa kanan, sa kaliwa, manggagaling sa likod. Kaya hindi po gumagamit ang Panginoon ng isang daanan lang. Kasi po doon ka magtitiwala. Pag kayo may pangangailangan ka na, gagamitin na naman si sister, ganito, si brother, ganito. Kaya po ang Lord, nagpapaiba-iba ng mga pagkilos. Kasi po para siya ang lalapitan natin palagi. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So pray and trust Him. Ayan, sabi sa Jeremiah 33. Amen? 33:3. Call to me. Yan po yung ating 911 ng mga Christian. Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you. Si Lord yung nagsasalita rito. And I will show you great and mighty things. Sino po gusto makakita ng great and mighty things? The answer is the word call. Call to Him. At wala pong busy. Hindi po busy ang cellphone ni Lord. Amen? Out of load. Hindi po kasi, sorry, the cellphone you call is out of load. He cannot answer you. Amen? Hindi po. Or busy at the moment. Or out of coverage area. Hindi po si Lord lagi natin. Pwede siya yung email. Pwede siya yung Facebook. Amen? Lagay niyo sa mind niyo kung ano yung sinasabi niyo kay Lord. Fence in and hidden. He'll show you great and mighty things, fenced in and hidden, which you do not know. Ibig sabihin ng do not know, do not distinguish and recognize. Have known of and understand. Minsan hindi mo naman alam kung paano sumasagot ang Panginoon sa iyo, pero natutugunan ang mga pangangailangan mo. Ito po ang sabi sa Book of Psalms. And call on me where? When? In the day of trouble. Pag may problema ka, call to Him. I will deliver you and you shall honor and glorify me. Psalm 91:16. When you call, sabi dito, when they call me, I'll be there. I will answer. I will be with them in trouble. May mga trouble po ba tayo? Napapa-trouble tayo? Call. I will rescue them and honor them. Isaiah 65:24. I will answer them before they even call to me. Hindi na may problema ako. Sabi ko, I will answer you. When they are still talking to me about their what? Needs, I will go ahead and answer their prayers. Padala na yun. Humihingi si Brother Tito ng ganito. Halimbawa, si Brother Tito, narinig nilo, nakapatulungan, tawag dito na po. Mamawa niya. Latas! Diba pag yung mga nagagano na yung mga magulang. Inano mo. Yung paninanay mo, di ba? Kasi umiiyak yung bata. Pag umiiyak daw kayo sa Panginoon, natatarantang gangin. Tama po ba? Para tugunin tayo. Kaya tumawag tayo sa Kanya. Pray and trust Him. If God is so great, what will I do? I will not just pray and trust Him. I will let Him run my life. Amen? Siya na yung great eh. Pag tumawag ka, tutugon siya sa'yo. Sundin mo na siya. Kaya mo siya magpatakbo ng buhay mo. Amen? Are you with me, church? Ito sa Romans 13:14, sabi, but let the Lord Jesus Christ take control of you. If the Lord Jesus is in control, hindi ka magiging out of control.
Amen? Walang out of control sa buhay mo pag si Lord Jesus ang nagte-take control. Siya ang, siya nagpapatakbo ng buhay mo. Siya ang super ng buhay. Walang problema. Amen? Huwag ka lang naman backseat driver. Lord, kaliwa kanan na. Pumabangga ka, Lord. Hayaan mo si Lord magpatakbo ng buhay mo. Amen? And don't think of ways to indulge your evil desires. Ibig sabihin, focus ka na kay Lord. Pag meron ka nararamdaman gusto ayaw mo sundin si Lord, out of